SS versus USP, mga bagong pagbabago. Simula December 2025, mahalagang update para sa lahat ng senior citizens. Narinig mo na ba ang mga balitang kumakalat tungkol sa SSS at Universal Pension, USP? Totoo ba ang mga bagong rules? Mas lalaki ba ang matatanggap na benepisyo? O mas hihigpit na naman ang proseso? Simula December 2025, may malalaking pagbabagong ipatutupad na direktang makakaapekto sa lahat ng senior citizens at posibleng kasama ka doon. Pero sandali lang, bago ka kabahan o umasa, kailangan muna nating linawin ang pagkakaiba ng SSS at USP. Sino ba talaga ang sakop ng bawat isa? Paano nagkakaiba ang computation ng pensyon? At bakit napakahalaga ng update na ito ngayon? Dahil kung hindi mo ito maiintindihan ng maayos, posibleng mabawasan ang monthly pension mo, madelay ang claims mo, o mas malala, tuluyang mawalan ka ng benepisyo. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa pinakasimpleng paraan ang mga pagbabagong paparating, kung paano nito maaapektuhan ang pensyon mo, at ano ang dapat mong gawin ngayon pa lang para hindi ka mahuli o malugi. May mga bagong rules na pabor sa seniors, pero meron din na kailangan mong bantayan. Kung ikaw ay senior citizen, may magulang o kamag-anak na senior, or gusto mo lang siguraduhin na protektado ang future mo, huwag mong palalagpasin ang unang minuto ng video na ito. Bago tayo magsimula, i-like mo muna ang video para mas maraming seniors ang makarinig ng importanteng update na ito. Ngayon, dahil alam mo na kung gaano kahalaga ang mga pagbabagong ito, simulan na natin ang pinakamahalagang tanong. Ano ba talaga ang nagbabago simula December 2025? At bakit napakaraming senior citizens ang nalilito, kinakabahan at nagtatanong ngayon? Kung apektado ka ba, yung bakit biglang uminit ang usapan tungkol sa SSS at USP? Marami ka sigurong naririnig ngayon sa radyo, sa TV, lalo na sa social media. May nagsasabing lalaki raw ang pensyon, may nagsasabing lilipat daw ang sistema, may nagsasabing tatanggalin ang ilang benepisyo. Pero alin ba talaga dito ang totoo? Kaya sa video na ito, uupo tayo, figuratively, at pag-uusapan natin ito ng malinaw, diretsahan, at walang paligoy-ligoy, walang takutan, walang fake hype, facts lang. Pero bago tayo pumunta sa pinakamalalim na analysis, isipin mo muna ito. Kung ikaw ay umabot na ng 60, 65 o 70 taong gulang, hindi ba ang pinakaimportante sa iyo ay malinaw na sistema, predictable na monthly pension, at siguradong hindi ka biglang mawawalan ng benepisyo dahil lang may bagong rule na hindi mo alam? Yung alam mong may darating bawat buwan, alam mong tama ang computation, and alam mong secured ang pension mo. Kaya sobrang importante ng update na ito dahil hindi lang ito simpleng dagdag o bawas ng pera. Ito ay tungkol sa kung paano tinitingnan ng gobyerno ang future ng pension system at kasama ka doon. Ngayon, balikan muna natin ang basics dahil dito talaga nagkakagulo at nalilito ang maraming senior citizens. Ano ba ang SSS? Ang SSS ay matagal na nating kilala. Ito ang social insurance system para sa mga empleyado sa pribadong sektor, self-employed, OFWs, and voluntary members. Kung ikaw ay naghulog buwan-buwan o kahit minsan ay naging irregular pero nagpatuloy, malaki ang tsansa na SSS member ka. Dito nanggagaling ang retirement pension, disability benefits kapag nagkasakit o naaksidente, at mga loan programs tulad ng salary loan. Ito ang sistemang kilala, subok at matagal nang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Pero ano naman ang USP? At dito madalas nagsisimula ang kalituhan. Ang kalituhan, ang Universal Senior Pension, USP, ay isang bagong sistema na unti-unting ipinapatupad sa ilang lugar at inaasahang magiging fully active sa mas maraming rehiyon pagsapit ng Disyembre 2025. Mahalagang linawin ito. Ang USP ay hindi kapalit ng SSS. Hindi rin ito replacement program. Sa halip, ito ay dagdag na programa, isang safety net. Layunin ng USP na magbigay ng minimum financial support sa lahat ng senior citizens kahit pa
wala silang hulog sa SSS o GSIS, walang dating pension system o kulang ang kasalukuyang natatanggap. Para ito sa mga senior na wala ng trabaho, walang regular na pension o hirap sa araw-araw na gastusin. Sa madaling salita, sinisiguro ng USP na walang senior na maiiwan. Ngayon, bakit biglang naging malaking usapan ito? At bakit parang kailangang malaman ito ng lahat ngayon na? Dahil may major policy shift na ipatutupad pagsapit ng Disyembre 2025 kung saan magkakaroon ng mas malinaw na pagkakaiba pagdating sa coverage, eligibility at posibleng penalties ng SSS at USP. Hindi ibig sabihin nito na may mawawala agad. Pero ibig sabihin nito, kapag hindi mo alam ang update, posible kang magkamali kung saan ka dapat mag-apply, hindi maayos ang records mo, o mali ang paraan ng pag-manage ng contributions mo. Isipin mo ito, kung naghulog ka sa SSS ng 20 taon pero hindi updated ang records mo, posibleng ma-delay ang retirement application mo. Pero kung sa USP ka naman aasa, kailangan mong tandaan ito. Hindi salary-based ang USP, hindi ito kino-compute tulad ng SSS. Ang USP ay fixed amount, pare-pareho, minimum support lang. Kaya kung ikaw ay may mahaba at tuloy-tuloy na SSS membership, mas advantage pa rin sa'yo ang SSS pension kumpara sa USP. Iyan ang dahilan kung bakit sobrang mahalagang malinaw sa'yo ang pagkakaiba bago dumating ang Disyembre 2025. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking pagbabago, ang tinatawag na Harmonization Rule. Ito ang bagong patakaran kung saan tinitiyak ng gobyerno na hindi mag-overlap ang benepisyo ng SSS at USP. Ibig sabihin, hindi ka maaaring tumanggap ng dalawang full pension systems nang sabay kung kwalipikado ka lang talaga sa isa. Pero mahalagang linawin ito, hindi nito tinatanggal ang karapatan mo. Ang ginagawa lang ng harmonization rule ay binibigyan ng priority ang pension system kung saan ka tunay na miyembro at kung saan ka aktwal na naghulog. Kaya kung ikaw ay SSS member na may kompleto at valid na contributions, hindi maapektuhan ang SSS pension mo. Ang USP sa ganitong setup ay magiging support system lamang para sa mga senior citizens na walang natatanggap mula sa SSS, GSIS, or iba pang pension system, or may sobrang liit na benepisyo na hindi sapat sa basic needs. Ngayon, bakit may kumakalat na balita na may matatanggal daw na benepisyo? Ito ay dahil sa mga maling interpretasyon at misleading posts sa social media na nagsasabing, kapag may SSS ka, wala ka nang matatanggap kahit ano. Mali ito, hindi nawawala ang SSS. Hindi rin pinapalitan ng USP ang SSS. Ang totoo, nililinaw lang ng December 2025 changes kung paano mapapanatili ang sustainability ng dalawang sistema. Sa madaling salita, inaayos at ine-enhance lang ang boundaries para mas tumagal ang pondo, maiwasan ang abuse, at mas maraming senior ang tunay na makinabang. May isa pang mahalagang tanong na madalas lumabas. Pwede bang tumanggap ng USP ang isang senior kahit may maliit na SSS pension? Ayon sa draft guidelines, posible ito, pero may income threshold. Kapag ang natatanggap mo mula sa SSS ay mas mababa sa minimum support rate, maaaring may adjustment o top-up mula sa USP. Pero malinaw ito, hindi ito magiging doble o full pension mula sa dalawang sistema o sobra-sobra. Ang ideya ng bagong sistema ay pantay-pantay at pataas. Ang mga senior citizens na walang kinikita o walang anumang pension ang siyang bibigyan ng pinakamataas na priority. Ngayon, diretsahan kitang kakausapin. Kung ikaw ay senior citizen o may magulang kang senior, kailangan mo talagang maintindihan kung paano maghanda para sa Disyembre 2025. Hindi ito simpleng pagbabago na parang update lang sa app. Ito ay may direktang epekto sa buwanang budget ng pamilya mo. Kung may tatay o nanay ka na umaasa sa pensyon, kailangan nilang malaman kung maayos ba ang paperwork nila, kung may records na kailangang i-update, at kung eligible ba sila sa SSS, USP o alinman sa dalawa. Kaya ngayon,
Dadaan tayo sa mga pinakamahalagang sitwasyon na madalas itanong ng mga viewers. Una, paano kung kulang ang contributions ko sa SSS? Ito ay isang bagay na hindi dapat palampasin. Kung kulang ka ng ilang buwan o ilang taon, huwag mo itong pabayaan. Pagdating ng Disyembre 2025, mas magiging mahigpit ang validation ng eligibility. Hindi ibig sabihin mas pahirap ang pag-claim, kundi mas malinaw at mas istrikto ang rules. Ang magandang balita, pwede ka pa ring maghulog at mag-complete ng contributions bago ang cut-off. At kung hindi mo alam kung paano gawin iyon, tutulungan ka namin sa video na ito o sa mga susunod pang content. Ang mahalaga, huwag mong hayaang umabot ang December 2025 na hindi updated ang SSS records mo. Pangalawa, paano kung wala akong hulog o hindi ako eligible sa SSS? Pwede ba ako sa USP? Tandaan mo ito, ang USP ay hindi katulad ng SSS. Hindi ito hulog-based at hindi rin salary-based. Kaya kahit wala kang naibayad noon, maaari ka pa ring maging eligible sa USP basta pasok ka sa requirements at income threshold. Ring chance na ma-qualify basta pumasa ka sa age requirement at income assessment. Pero tandaan, may malinaw na rules na ipatutupad. Ang mga senior citizens na may stable pension mula sa SSS, GSIS o PVAO ay hindi uunahin sa USP. Kaya kung sapat ang SSS pension mo, walang problema. Hindi ka mawawalan, may sistema ka na. Ang USP ay para sa mga wala. Ngayon, bago tayo lumalim sa technical details, bigyan muna kita ng totoong halimbawa. Halimbawa 1, si Mang Dadado, 67 taong gulang. Dating construction worker pero hindi regular ang hulog sa SSS. May mga panahong tuloy-tuloy ang hulog pero may mga taon ding wala. Ngayon, habang papalapit ang Disyembre 2025, kulang pa siya ng 3 taon para maabot ang minimum requirement sa SSS. Ano ang dapat niyang gawin? Simple. Maghulog pa rin habang may panahon pa. Hindi kailangang sabay-sabay. Hindi kailangang mabigla. Ang mahalaga, kailangan niyang kumilos ngayon. Dahil kapag na-complete niya ang requirement, fixed na ang SSS pension niya habang buhay. Halimbawa 2, si Lola Mercy, 72 taong gulang. Wala siyang hulog sa kahit anong pension system. Walang SSS, walang GSIS, walang PVAO, wala siyang natatanggap na buwanang pensyon. Para sa kanya, napaka-beneficial ng USP. Dahil ito ang sistemang magbibigay sa kanya ng minimum monthly allowance para sa pagkain, gamot at utilities. Kaya pagdating ng Disyembre 2025, ang mga tulad ni Lola Mercy ang bibigyan ng priority. At ito ang dahilan kung bakit maraming senior citizens ang nakafocus ngayon sa USP. Pero ngayon, ito ang tanong. Paano kung pareho akong covered sa SSS at USP? Diyan papasok ang eligibility harmonization. Hindi ka mawawalan ng benepisyo, pero hindi ka rin tatanggap ng dobleng full pension, magiging dobleng bonus na wala sa lugar. Ang magiging role ng USP sa ganitong sitwasyon ay supplemental lamang. Kung sakaling mababa ang natatanggap mo sa SSS, posibleng pumasok ang USP bilang dagdag na suporta. Pero kung sapat at stable ang SSS pension mo, hindi mo na kailangang mag-register bilang USP beneficiary dahil may coverage ka na. Hindi ibig sabihin nito na pinabayaan ka. Ang ibig sabihin lang nito ay may ibang senior citizens na mas priority, yung mga wala talagang natatanggap kahit ano. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng malinaw na paalala. Ang mga pagbabagong ito ay hindi para pahirapan ang seniors. Ang pangunahing layunin nito ay fairness at sustainability. Dahil kung walang malinaw na boundaries ang pension system, pwedeng maubos ang pondo, pwedeng ma-delay ang benepisyo, at pwedeng mas maraming senior ang mawala ng suporta sa hinaharap. Kaya mahalaga ang isang klaro, updated at maayos na sistema. Kung iniisip mo naman kung gaano kalaki ang posibleng pension hike, may mga proposal na nagpapakita ng posibleng adjustment sa SSS-based pension pero hindi pa ito final. Ang final guidelines ay inaasahang iaanunsyo mas malapit sa Disyembre 2025. Kaya kung gusto mong laging updated, dapat nakasubscribe ka, patuloy kang nanonood, at hindi mo namimiss ang mga ganitong importanteng videos. Dito mo malalaman
kung alin ang totoo at alin ang haka-haka lang na kumakalat online. Habang umuusad ang video na ito, malinaw na ang December 2025 update ay hindi simpleng administrative change. Isa itong malaking kaganapan sa buhay ng bawat senior citizen, lalo na kung umaasa ka sa pensyon para sa araw-araw na pangangailangan. Kaya habang hindi pa huli, dapat alam mo kung ano ang dapat mong gawin at kung ano ang hindi mo dapat kaligtaan. At kung nagtataka ka kung ano talaga ang pinaka-core purpose ng video na ito, simple lang, para hindi ka maguluhan, hindi ka malinlang ng fake news, at hindi ka mawalan ng mahahalagang update tungkol sa SSS at USP. Sa panahon ngayon, napakaraming maling impormasyon online, maraming clickbait, maraming nagpo-post ng takot, panic at mga balitang walang malinaw na basehan. Kaya dito sa channel na ito, iisa lang ang layunin ko. Diretsyong paliwanag, walang exaggeration, walang pananakot, totoo, verified, at malinaw na impormasyon lang. At habang tuloy-tuloy ang mga pagbabago sa policies, gusto kong ipaalala sa iyo ito, hindi ka nag-iisa, nandito ako. Araw-araw nagre-research, nag-a-update, at naglalabas ng content para sigurado kang hindi ka mahuhuli, hindi ka mawawala sa impormasyon, at hindi ka mamaiiwan. Lalo na kayong mga senior citizens at voluntary members na gustong masigurado ang pensyon pagdating ng tamang panahon. Samantala, ang USP ay isang mas bagong sistema na unti-unting ipinapasok para magbigay ng mas modernong approach sa social protection. Maaaring hindi pa ito gaanong kilala ngayon, pero pagdating ng Disyembre 2025, marami sa mga rules nito ang mararamdaman na sa totoong buhay. Hindi na lang ito memo, hindi na lang announcement, isa na itong aktwal na implementing guidelines. Kaya ngayon, gusto kong ilahad sa iyo ang pinaka-essence ng mga pagbabagong ito. Hindi para lituhin ka, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan o power. Dahil kapag may alam ka, hindi ka madaling ma-pressure ng fake news, hindi ka madaling mataranta, at hindi ka basta-basta matatakot na, ay, nabawasan na pala ang pensyon ko. Dahil bago pa man mangyari ang kahit anong pagbabago, alam mo na kung ano ang totoo at alam mo na kung ano ang dapat mong gawin, mangyari, alam mo na kung ano ang dapat mong ayusin. At dito papasok ang pinaka-crucial na bahagi ng lahat, ang simpleng katotohanan na hindi lahat ng senior citizens ay pare-pareho ang magiging epekto ng bagong rules. May mga seniors na mas lalaki ang matatanggap, may iba na mas magiging regulated ang proseso, at may ilan na kakailanganin ng additional documents para tuloy-tuloy ang monthly pension nila. Bakit ganito? Dahil ina-align na ng gobyerno ang dalawang sistema, ang SSS at ang USP, para maiwasan ang overlap, maiwasan ang double claims, at maging mas malinaw kung sino ang sakop ng alin. Ngayon, malamang ito ang unang tanong mo. Paano kung matagal na akong pensioner? Apektado pa rin ba ako? Ang sagot ay, oo at hindi. Depende sa kategorya mo. Kung ikaw ay matagal nang retired at aktibong tumatanggap ng SSS pension nang walang issue, hindi basta-basta babawasan o aalisin ang pension mo. Hindi ito automatic na mawawala. Pero may isang mahalagang pagbabago. Posibleng mas humigpit ang mga requirements tulad ng reporting, identity verification, at annual confirmation. Ibig sabihin, kung dati kahit hindi ka agad nakakapag-report, hindi naman naaapektuhan ang release ng pension mo, ngayon ay mas magiging istrikto ang sistema. Isang simpleng hindi ka nakapag-comply ay maaaring magdulot ng delay sa paglabas ng pension. Kaya simula December 2025, napakahalaga na siguraduhin mong updated ang records mo. Ngayon, mas malaking tanong, paano naman kung ako ay nasa USP? Ito ang parte na maraming hindi pa alam. Ang USP, dahil mas bagong sistema, ay mas digital, mas data-driven, at mas mahigpit sa verification, at mas maraming layers pagdating sa proving eligibility. Kaya kung ikaw ay senior citizen na umaasa sa USP benefits, mas kailangan mong bantayan ang notifications, emails, or text alerts na darating. Hindi pwedeng magpabaya kasi kapag may hinihinging update at hindi ka nakapag-submit,
Posibleng ma-hold ang monthly benefits na inaasahan mo. At alam nating lahat, hindi biro ang isang buwan na walang natanggap, lalo na kung umaasa ka sa pensyon para sa gamot, pagkain, at pang-araw-araw na gastusin. Pero habang mas lumalalim tayo sa usapan, mas napagtatanto natin kung gaano kahalaga na may malinaw kang picture. Kadalasan, nalilito ang mga seniors hindi dahil mahirap ang system, kundi dahil sa damihan ng maling impormasyon online. May nagsasabing mawawala ang SSS. Mali. May nagsasabing ipapasok lahat sa USP. Hindi rin totoo. May nagsasabing mandatory na lipat sa USP. Muli, hindi accurate. Ang totoo, may alignment at integrasyon ng ilang proseso, pero hindi ibig sabihin na isang system na lang ang matitira. Kaya gusto kong bigyan ka ng malinaw na mindset. Kung SSS ka o USP, ang enrollment mo ngayon, doon ka pa rin. Hindi ka biglang ililipat. Walang biglaang pagkuha ng pensyon. Wala ring kailangan mong piliin agad kung SSS or USP dahil magkaibang system sila na may kanya-kanyang base ng members. Ngunit bakit may focus sa title? Dahil simula December 2025, mapapansin mong magkaiba talaga ang magiging epekto ng reforms sa senior citizens. Dito nagkakaroon ng comparison. Halimbawa sa SSS, ang pag-adjust sa minimum pension ay mas nakafocus sa long-term fund sustainability. Ito ay balance ng affordability at fairness. Samantalang ang USP ay may layuning universal coverage, ibig sabihin kahit hindi ka formal worker, basta pasok sa criteria, may proteksyon ka. Dahil dito, mas maraming Pilipino ang maaabot ng USP. Ngayon, baka napapaisip ka, kung ganoon, hindi ba mas maganda ang USP? Hindi rin ganun kasimple. May mga advantage ang USP para sa mga hindi formally employed, pero para sa mga matagal nang naghulog sa SSS, natural lang na mas malaki at mas stable ang benefits sa SSS dahil lifetime mo itong hinulugan. Kaya hindi ito laban kung alin ang mas maganda, kundi alin ang mas akma sa'yo bilang senior citizen. Ngunit may isang malaking epekto ng pagbabago na hindi masyadong napag-uusapan, ang transition rules. Ito ang patakaran para sa mga taong papasok na sa age of retirement simula December 2025. At sa totoo lang, ito ang pinaka-critical. Ito ang magtatakda kung paano kakalkulahin ang pensyon mo kung ikaw ay nasa borderline generation. Yung mga papasok pa lang sa retirement years habang nagbabago ang guidelines. Imagine mo ito, buong buhay mong hinulugan ang SSS, then biglang papasok ang alignment rules. Kung hindi mo alam kung paano ito gumagana, baka hindi mo mapakinabangan ang maximum benefit na dapat sa'yo. At ayokong mangyari iyon sa'yo. Kaya sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang, pagdating ng Disyembre 2025, kung malapit ka nang mag-retire, magpa-assessment ka sa SSS branch. Huwag kang matakot pumunta at magtanong kasi hindi ito simpleng bagay na pwedeng hulaan-hulaan lang. Yan, buwan-buwan mo itong tatanggapin for the rest of your life. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakapinipigil na tanong na iniisip ng lahat. Magkakaroon ba ng dagdag o bawas sa monthly na natatanggap ko? Ang simpleng, diretsong sagot? May mga seniors na tatataas ang matatanggap. May ilan na mananatiling pareho. At may iilan na posibleng ma-adjust depende sa updated verification status nila. Pero tandaan, hindi ito automatic na pagtaas o bawas. May formula pa rin. May base years, may contributions, at may specific categories. Ang magandang balita, para sa karamihan ng seniors, ang mga adjustments ay designed para mas maging fair at accurate. Hindi para pabigatin ang buhay mo at hindi ito ginagawa ng biglaan. Kaya nga ina-announce sila almost a year in advance. Habang nandito tayo, pag-usapan din natin ang isang malaking misconception. Sinasabi ng iba, ang bagong rules, ibig sabihin mas malaki ang perang kailangan i-withdraw ng gobyerno. Kaya posibleng maging unstable ang system. Hindi ito entirely accurate. Ang reforms na ito ay ginawa para mag-stabilize ng system, hindi para magpahirap sa senior citizens. Kung ang goal ng gobyerno ay maubos ang pondo, hindi nila ipapasok ang alignment process
na nagha-harmonize ng records para maiwasan ang duplicate claims at hindi rin nila pahihigpitin ang verification kung ang intention lang ay gawing maluwag ang system. Ang point, gusto nilang siguraduhin na ang perang inilalabas ay tama, napupunta sa tamang tao, at hindi nasasayang. At may isa pa akong napakahalagang punto na gusto kong i-highlight, ang digital transition ng USP at SSS. Simula December 2025, mas maraming parte ng proseso ang ililipat sa digital platforms. Hindi ibig sabihin na mawawala ang on-site service. Nandyan pa rin ito para sa mga pagkakataong kailangan talaga. Pero para sa mga seniors o pamilya ng seniors na marunong gumamit ng phone or may anak o apo na tech-savvy, malaking tulong ito. Hindi na kailangan humila ng pila tuwing mag-a-update ng records. Ang mga confirmation forms, ID validation at communications ay magiging mas accessible online. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta physically sa branch, maliban kung required talaga. Para sa marami, malaking comfort ito. Mas kaunting lakad, mas kaunting abala, lalo na kung may iniyang sakit o hindi madaling makalabas. Ngunit alam kong hindi lahat komportable sa technology. Kaya kung isa ka sa mga senior na hirap dito, pinaka-practical na gawin. Kausapin ang anak, apo, pamangkin, o kahit kapitbahay na marunong sa digital tools, sabihin, pakisama po ako mag-update ng account ko sa opisina. Ayokong ma-delay ang pensyon ko. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Hindi ito kahinaan, ito ay paraan para masigurado ang future mo. Gusto ko rin sagutin ang isa pang common question. May bagong requirement ba sa pag-claim ng survivor benefits? Ang sagot? Oo, may ilang adjustments. Mas magiging malinaw kung sino ang authorized, paano kukunin ang benefits, at paano maiwasan ang fraud. Para sa mga pamilya ng seniors, mahalagang malaman ito para hindi malito sa oras ng emergency o biglaang pangyayari. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong bigyan ka ng 3 bagay na dapat mong tandaan. Hindi bilang simpleng listahan, kundi bilang mindset. Una, hindi ito panahon para kabahan. Ito ay panahon para maghanda. Pangalawa, hindi sapat na basta may pensyon ka. Dapat alam mo kung paano ito gumagana at kung paano ito mamanage ng tama. Pangatlo, ikaw mismo ang may hawak ng kapalaran ng pensyon mo. Hindi mo dapat iaasa lang sa balibalita o chismis. Kung pakiramdam mo ay marami pang dapat ipaliwanag, huwag kang mag-alala. May kasunod na video tayo na mas lalalim pa sa mga particular na rule changes, kasama ang step-by-step guide kung paano maghanda para sa Disyembre 2025 reforms. Pero bago ka umalis, may isa pa akong pakiusap. I-like mo ang video na ito. Hindi lang dahil sa algorithm, kundi dahil mas marami pang senior citizens ang makakakita nito kapag nilike mo. And kung may isang senior citizen na matutulungan natin mula sa stress, confusion o kawalan ng impormasyon, panalo na tayo.